your partner. Find your partner. So, ano sasabihin mo sa partner mo? Walk with God. Walk with God. 1 plus 1. Walk with God. Pangalawa, every day. Every day. 1 plus 1. Walk with God. 3 plus 3. Every day. Ano ang muling sasabihin nyo? Ha? Okay, let's go. Let's go. Palitin nyo nga. Let's go. 1 plus 1. Walk with God. 3 plus 3. Every day. 7 plus 7. Let's go. Purihin ang Panginoon. Okay, taas ang kamay, taas ang kamay. Sabihin ko 3, ano sasabihin nyo? Ha? Ano? Sasabihin nyo ngayon na. Okay? Ngayon tayo magsisimulang lumakad sa harapan ng Diyos, kasama ang Diyos. Amen ba? 1, 2, 3. Purihin ang Panginoon. Okay? Handa na ba kayo? Ito nga pala, tandaan nyo. Pag sinasabi ni Brother Rene o sino man ang ating nauna, I have good news for you, ang sasagot nyo, purihin ang Diyos. Sabihin nyo nga, sapagkat the good news is coming from Him. Amen ba? Pag sinabing good news, galing yan sa bibig ng Diyos. Pag sinabing bad news, saan galing yan? Ha? Yan sa katabi mo. Okay? Now, pag-araw ng Martes, ito po ay para sa mga tinawag para mamuhay na kasama ang Diyos. Amen ba? Pero bago tayo makapamuhay na kasama ang Diyos, dapat kilala natin siya. Ang tanong ko sa inyo, kilala niyo ba ang Diyos? Sino sasabing kilala niya ang Diyos? Talaga? According to Mark, chapter 9, verses 49 to 50, everyone will be salted with fire. Salt is good, but if it loses its saltiness, how can you make it salty again? Have salt in yourselves and be at peace with each other. Sapagkat ang bawat isa'y dadalisayin sa apoy. Mabuti ang asin, ngunit kung mawalan ng lasa, paano ito mapapaalat uli? Taglayin ninyo ang katangian ng asin, at sa gayoy magiging mapayapa ang inyong pagsasamahan. Asin. Tatanungin ko yun, nawawalan pa talaga ng alat ang asin? Ha? Wala pa akong naranasan na asin na wala ng alat. Natutunaw. Amen ba? Pero mawala ng alat ang asin, hindi na asin yan. Amen ba? Ibig sabihin yan, walang dapat Kristiyanong nahihiwalay kay Kristo at hindi natutulad kay Kristo.
Sapagkat ang sasabing Kristiyano, kaisa at kasama niya si Kristo. Amen ba? Sabi nito, ang aking everyone will be salted with fire. Ano ibig sabihin yun? Ang bawat isa'y dadalisayin sa apoy at magiging asin. Nakakita na kaya na nag-aasin? Itong dakong ito ng ambel, dati asinan ito. Pag summer, nakikita ko dyan ang mga asin. Yung dagat na pumapasok dito, binibilad sa araw, nag-evaporate yung tubig, naiwanan yung asin. At maputi ang asin. At anumang pagkain na walang asin, walang lasa. Walang lasa. At kapag ang inyong niluluto o kaya ang inyong itinatagong isda ay walang asin, nabubulok. Nabubulok. Ang isang katangian ng asin ay nagpipreserba, nag-iingat para hindi mabulok, nagpapahaba ng buhay. Iyan ang katayuan ng isang Kristiyano daw. Kung wala ang Kristiyano sa mundo, bulok na ang mundong ito. Bulok na, matagal nang nawala. So, maging asin tayo. Para tayo maging asin, kailangan mabilad tayo sa araw o sa mga Indo dahil sa ating pananampalataya kay Kristo. What is yung in salt? Pag dinagdagan mo, insult. Insulto. Insulto. Dahil sa pag-iinsulto sa atin, lalong lumalabas ang ating pagiging Kristiyano. Amen ba? Hindi tayo umuurong, hindi tayo nababawasan, kundi lalong tumitibay ang alat natin. Diba? May narinig pa kayo sabing, may alat pa ba siya? May alat ka pa ba? Kaya tanungin ko, may alat pa ba kayo? Dapat mayroon. Now, there are certain things I'd like to share with you if you really would like to walk with God every day. First, know that to walk with God means to consider our personal relationship with the Lord Jesus Christ. If you want to walk with God, you must believe God exists and you must be able to relate with Him. Magkaroon ka ng hindi lang paniniwala, kundi relasyon. Remember, God is a person. Kailangan may relasyon ka sa Kanya. For example, may mga sumasama sa akin sa jogging, no? Kung hindi ko kilala, siyempre, mangingilag ako. No? Pero kung kilala, body-body kayo. Sabay kayo sa paglakad. Naamoy kanya, naamoy mo siya. Naamoy niya ang pawis mo, naamoy mo ang pawis niya. Nagkakaisa kayo. Amen ba? So, sabi sa 2 Corinthians 5:14-21, for Christ's love compels us, because we are convinced that one died for all, and therefore all died. And He died for all, that those who live should no longer live for themselves, but for Him who died for them and was raised again. So, kung tayo naniniwala na siya'y namatay para sa atin, patay na rin tayong kasama niya. Kaya hindi na tayo nasasaktan sa mga panlalait ng iba. Patay ka na Mayroon bang patay na nasasaktan?
Hindi ka na manipis ang iyong balat sa mga sasabihin sa iyo. No? Ito po ay mensahe para sa lahat na tinawag at naglilingkod. Kung gusto natin maging kalugod-lugod ang ating paglilingkod sa Diyos at tayo naman ay gantimpalaan ng Diyos sapagkat walang ginagawa ang tao mabuti na hindi ginagantihan ng Diyos. Ginagantimpalaan ng Diyos. Yung inyong pagpalakpak na yan, may gantimpala yan. Yung inyong pagparito, ipinagpaliban yung ibang bagay para lang kayo makarating dito at makarinig kayo naman nakikinig sa inyong mga cellphone, whatever it is, sa internet, no? Salip na kayo makinig kung anong balita, itong inaabangan ninyo, iyan ay hindi nakakalimutan ng Diyos. Iyan hindi nakakalimutan ng Diyos. Ito tandaan nyo, hindi ko man kayo makilala, kilala tayo ng ating Diyos. Amen ba? So, that those who live should no longer live for themselves, but for Him who died for them and was raised again. So tayo ay nabubuhay hindi na para sa ating sarili, kundi para sa Kanya na namatay para sa atin, para tayo magkaroon ng buhay. So from now on, we regard no one from a worldly point of view. Though we once regarded Christ in this way, we do so no longer. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has come, the old has gone, the new has come. All this is from God, who reconciled us to Himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. That God was reconciling the world to Himself in Christ, not counting men's sins against them, and He has committed to us the message of reconciliation. So tayong mga tumanggap kay Kristo ay hindi na dapat mabuhay para sa ating sariling interest. Amen ba? Sapagkat kapag tayo ay nabuhay sa ating sariling interest, kaunting diferensya, magbubuntalan tayo. Amen ba? So, tayo ngayon ay daluyan ng pakikipagkasundo ng tao sa Diyos. Sapagkat maliban na tayo ay makipagkasundo sa Diyos, hindi tayo maaring mamuhay na kasama ang Diyos. Amen ba? Tatanungin ko kayo, gusto niyo talagang mamuhay na kasama ang Diyos? To work what God means to live with God with us all the time. Kaya sabi nga sa isang nabanggit ko sa inyo, is no longer God with us, but God in us. Ang Diyos na sumasa atin. Tayo naman ay sumasa Kanya. Kaya ang Diyos at tayo ay hindi na dalawa. Tayo ay iisa na. Kumbaga sa lalaki at babae na nagpakasal, hindi na kayo dalawa. Isa na kayo. Isa na inyong damdamin, isa na inyong layunin. Nagkakaisa kayo ng isipan, nagkakaisa kayo ng saloobin. Pag kayo nagkaganon, wala kayong hihingin sa Diyos na hindi sa inyo ibibigay. Amen ba? Sa totoo lang, kayo ba'y naniniwalang may Diyos? Naniniwala ba kayong kasama niyo ang Diyos? Ngayon, kung naniniwala kayong kasama ng Diyos, magagawa niyo bang yung asawa ng ibang asawa patulan mo? Magagawa mo bang ikaw na isang preacher, yung isang member sa choir na walang malay, may asawa ka na, patulan mo at anakan mo? Insulto sa Diyos yan. Hindi po man kayo nakikita
tatandaan nyo nakikita kayo ng Diyos. Amen? So mula ngayon, tayong lahat sa gawain ito ay lalakad na kasama ang Diyos. So, ibang isa sa atin ay magtitinginan para sa ating sariling kapakanan. You care for each other. Don't let someone among you go astray. Kailangan nagpapaalala kayo. Ngayon kung hindi makikinig sa inyo, dalhin nyo sa inyong nakatataas. And ultimately, dapat makarating sa akin. Sapagkat may lumapit sa akin na ang balak na ng ama ng bata na pinagsamantala ng isang preacher ay umuwi dito at patayin yung preacher na yon. Kako hindi ko alam yan. Bakit hindi nyo sinabi sa akin? Natatakot, nahihiya sila. Kako mali yun. Mali yun. Hindi kayo makakatulong. Sana sa umpisa pa lang, ang ginagawa nyo, nakarating na sa akin. There are many ways in doing that. This time, I will no longer allow anybody to do some monkey business in this ministry. You are out. Once you do not listen and you do not follow the omnibus code of this ministry, mayroon pong binigay sa akin Espiritu Santong patakaran sa ministeryong ito. Sinasabi ko sa inyo, hindi ako may akda ng ministeryong ito. Ako'y tinawag lang upang ito'y pamunuan. Wala akong tinayo ni isang cell group o chapter sa ministry ito. Hindi ko maangkin ang ministeryong ito sapagkat hindi sa akin ito. Kung sa akin ito, matagal ko nang sinarhan ito. Matagal ko nang iniwan ito. Sapagkat hindi naman lahat na naririto, na paparito ay kumbaga sa trigo. May mga dawag talagang sadya. Kaya hindi man natin mahuhulaan o masasabing ito'y dawag sapagkat hindi pa namumunga. Pag namunga ang kanyang gawa, makikita mong dawag siya. Noong una, naging maluwag po ko, natatandaan nyo, pinabalik yung gustong bumalik, sa pag-asang magbabago sila. Mayroon naman talaga nagbago. Talagang may desire na magbago at sumunod at lumakad sa kalooban ng Diyos. Subalit mayroon talagang sadyang hindi. Ang sabi sa Biblia, kaya ko po hindi sa pabor pero hindi kontra sa ginagawa ng ating Pangulo ngayon. Bakit? Tama lang siya. Tama lang siya. Sapagkat sabi sa Biblia, noon sa mga Hudyo, ang salot ng lipunan ay dapat dalhin sa pintuan ng bayan at batuhin hanggang sa mamatay. Patayin para hindi na makahawak. Amen ba? At ang droga po ay isang sumisira ng utak ng tao at sumisira ng templo ng tao. So hinahawa ang lahat. Wala pong pangulong nangahas na gawin ito sapagkat, Kristiyano. In fact, for that matter, this is really something that the church has to think about. I have not spoken on this for quite a long time, but it is now time. No? I of course do not approve of every word that Duterte says. No? But at least he is a man of guts. He has declared war against drug. Sinabi niya sa akin yun, he will do it. Because this is really salot ng lipunan. Nakita niya. Salot ng lipunan. Ngayon, hindi naman ako sang-ayon na patayin lahat yan. May tungkulin po tayo na bago patayin yan, dalhin natin sila isa-isa sa paanan ni Kristo Jesus.
sapagkat si Kristo po lamang ang makapagbabago ng isipan at kalooban ng tao mula sa masama sa pagiging mabuti. Lahat tayo ay malikas na kasamaan. Ako, I have two extremes of my character. I can be the worst of sinners, but I can be a holy man also. Tatanungin ko kayo, anong gusto niyong gawin ko? Maging masama o maging mabuti? Sino sabi maging mabuti? Purihin natin, Panginoon. Purihin. Yes. Kasi, kanina may rumapit din sa akin, nag-COVID-21 kami, mga nasa abroad dito. So at one time, mayroon po ko ditong nabanggit na hindi ko dapat banggitin. So ito po'y naukol sa gawain sa ibang bansa. At ukol sa isang manggagawa na may sinabing laban sa akin. O hindi naman exactly laban, pero hindi ko pinapansin noon yun. Pero sa isip-isip niya, nagsasamantala ang aking pamilya sa gawain ito. Which is not true. Pinagpawisan namin lahat, ang aming kinakain, at aming dinadamit, at aming iniinom. To the less and tabo of your of offering you dito sa ministry ito, nakakarating sa dapat maritingan. We are saving souls. We are not buying souls. We are saving every lost soul through this microphone. Amen ba? Through the XXI radio. And that is not peanuts ang gastos dyan. Sa television, ganun din. Sa mga gamit natin, everyone, diba? So, I'd like you to journey with me in this ministry. Walk with God. And God will be with us. Noong naalala ko nung kasalukuyang ako po'y talagang sinisiraan sa ministry ito, isa sa mga kilalang commentator sa radio television nagtanong sa akin sa isang interview, di ko babanggit ang pangalan niya, kilalang kilala siya. Ang sabi niya, totoo ba Brother Mike, ang nababalita namin na kapag may taong nanlait sa iyo o may sinabi laban sa iyo, ang taon yung namamatay? Ako, hindi ko alam yan. Ang taong yun ay nagkakasakit, sinasalot sa buhay. Ako, hindi ko alam yan. Sabi lang siguro nila noon. No? Ito, yung kausap ko, sabi niya, alam mo Brother Mike, nagulat kami nang banggitin mo yun. Sapat alam namin dito sa amin nangyari yun. Nang banggitin niyo po yun, 1 month na pong namatay. Kamamatay lang po niya sapagkat mula nang ginawa niya yun o sinabi niya yun sa inyo, nag-deteriorate na yung kanyang health. Nagkaroon siya ng sakit na cancer. Hanggang sa nung mabanggit niyo, kasi ilang taon na nakaraan noon, bakit na niya nabanggit niyo yun? O hindi mo pinangalanan, alam namin dito yun ang galing yun. Nang banggitin yun, sabi niya, isang buwan na po siyang namatay. Ang sabi ko, baka kako siya nagpaalala sa akin to warn everyone not to do that again. Amen ba? Kaya niloob kong pasimulan ang ating lakad na ito sa tama. We are all sinners. Totoo yan. No? Pero sa totoo lang, kung tatanggapin natin si Jesus na ang buong puso at isip sa ating sarili, hindi natin pwedeng gamitin ako'y tao lamang. Mahina ako sa tukso. Bakit? Kasama mo na ang Diyos. Amen ba?
Hindi ka na nabubuhay para sa sarili mong hangarin, sa sarili mong emosyon, sa sarili mong isipan. Ikaw ay nabubuhay, ang katawan mo, ang isipan mo, ang kamay mo, ang puso mo, ang nguso mo ay ginagamit ni Kristo. Dapat iyon ang mangyari. Amen? At kapag ang yun ang mamayani sa atin, natandaan nyo ito, kahit mamamatay na, pag kinausap mo, mabubuhay yan. Mahalaga ang sasabihin mo sa Kanya. So, tayo asin. Kumbaga, yung isang taong wala ng kalasala-sa ang buhay, gusto nang magpakamatay, aba, bigyan natin ng lasa. Amen ba? Magkakabuhay yun. Nakakabuhay yun. So, to all of you who are called, maaari kayo member ng council ng inyong chapter, maaaring member kayo ng choir, no? Or whatever ministry you are in, tatandaan nyo, once you become a member of a certain ministry, maging food ministry yan, you are worthy to serve. Naroroon ka sapagkat ikaw ay tinawag ng Diyos. And you've got a very, very important role to do. You are supposed to be a role model. Titingalain ka na ng tao. Hindi bali yung mga attender lang, di ba? But the moment you do something, titingnan ka ng tao, hindi pwede yung pare-parehas lang. Pare-parehas lang. Kung ang ministry ito pare-parehas lang, huwag na tayong magpagod. Ako'y naniniwalang hindi pare-parehas. Iisa ang Diyos, pero ang tao hindi pare-parehas. Bakit? Iba-iba ang ating pagkakilala sa Diyos. Iba-iba ang ating pagtanggap sa Kanya. Karamihan, don't get me wrong, ang ating pagtanggap sa Kanya because of our personal interest, mayroon tayong gustong makuha sa Diyos. Hindi para tayo makapaglingkod talaga sa Kanya. Nasusundan niyo? So, I'd like you to read the Omnibus Code. I wrote, I think, on the third year of this ministry, doon sa after the Pocars Theater. No? Nandun po yung patakaran, mission, vision, guideline, sino ang pwedeng maglingkod, sino ang hindi pwedeng maglingkod. Ang Diyos nagpalabas din ng patakaran. Diba? Bakit? Kasi gusto niya maayos ang buhay natin dito sa lupa. Kaya siya nagpalabas ng utos. You want to walk with God? Know the commandments of God. Ang unang utos na pinalabas ng Diyos, bago lumabas ang 10 tinatawag na 10 commandments, mayroon na pong konstitusyon kumbaga sa atin. Bago lumabas ang mga batas na ginagawa ng Kongreso, mayroong pinagbabasehan silang basic law or constitution. Doon. You will see it in Genesis. Makikita nyo, pagkatapos lalangin ang babae at lalaki, pinagpala sila ng Diyos. At sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong supling ang buong daigdig. Pamahalaan nyo ang mga isda sa karagatan, ang mga ibon sa himpapawid, at ang lahat ng may buhay na aking nilikha. Pamahalaan ito at inyong pagyamanin. Binibigay ko sa inyo bilang inyong pagkain lahat na bungang kahoy na mayroong butil. Iyan po nasa Genesis. No? Pagkatapos, at sabi niya, ang ginawa ng Diyos, kung babalikan natin, gumawa siya ng halamanan, garden. Eh sabi ko sa inyo, God's favorite hobby is gardening. Then in the cold of the day, pag dating ng malamig na ang araw,
siguro sa dapit hapon o kaya sa maga, naririnig ni Eva at Adan ang yapak ng Diyos. At that time, they were walking with God. Naririnig nila yun. Hindi nga lang nila nakikita ang Diyos. Tapos, ginawan sila ng Diyos ng halamanan para kanilang pamahalaan yun. Lahat na halaman, tinatubo ng Diyos. Pero at sabi niya sa tao, pagyamanin nyo yan. Para sa inyo yan. Take full control in dominion or management of all these things. It is food for you. In other words, ang buong sandaigdigan nasa pamamahala ng tao. Kung ito man ay nasisira dahil sa kakulangan o katakawan ng tao, ang ilan. Now, bakit palakas ng palakas ang bagyo ngayon? Bakit palakas ng palakas ang baha ngayon? May mga dakong dati hindi binabahayan, ngayon binabaha na. Bakit? Kalbo na ang mga bundok. Kalbo na ang mga bundok. Amen ba? Hindi dapat tayo nagkukulang ng anuman. Hindi tayo dapat nagkukulang ng anuman. Ngayon, ang ginagawa ng mga mambabatas, dahil sa kakulangan ng alaman, anong solusyon? Patayin ng tao. No? Ipagbawal ang panganganak. Bigyan ng sangkap ang mga bata para hindi magkaanak. Ano pinidisibit ng gobyerno ngayon? Kondom. Para ano? Para ano? Para ano? Para gamitin. Para gamitin. May distribute all those condoms for nothing? That's foolishness. Para gamitin. Ano ang ginagawa? Tinuturuan ang tao ng mali. Mali pamaraan. Pero ang Diyos, ang bawat tao, tatandaan nyo, nilikha ng Diyos na perfecto. Mayroon tayong pananggalang sa sakit. Mayroon tayong pananggalang sa lahat ng masama. The body itself has a perfect immune system against cancer, against any kind of sickness. But this immune system has been disturbed or has been destroyed. Why? From lack of knowledge. Yung soft drinks, ginawang tubig. Basic na basic sa tao, tubig. Karamihan ng tao nagkakasakit dahil na-dehydrate. Nasusundan niyo ba? Pag kayo ay mahinang-mahina na, maluba ng sakit, tatakbo na sa ospital, anong unang ikakabit sa inyo? Ano yung dextrose na yun? Tubig. Para ma-replenish right away yung nawalang tubig sa ating katawan at yung mga nanunuyo ng ugat na wala na makarangan na dugo, mabuhay. Kasi pag wala na makaraan na dugo sa ating mga ugat, sasakit ang ulo mo, sasakit ang tuhod mo, magsisimula ng sumakit ang lahat ng parte ng katawan mo hanggang sa nag-orimentado ka na. Meron ba? Susundan nyo, ang salita ng Diyos ay ang equivalent niyang tubig. Kaya sa taong hindi nakikinig ng salita ng Diyos, parang katawan na natutuyuan ng tubig, nadi-dehydrate. Kaya katawan at kaluluwa unti-unting nanlulupaypay. Amen? Ito, nabanggit ko nung Sabado pero hindi ko po diniin. Baka hindi pa gaanong maunawaan. Pero sa inyong mga manggagawa, mga tinawag, dapat maunawaan ito. Ang tanong ko ay,
Ano ang unang nakita ni Eva at ni Adan nang kumain sila ng bawal na bunga? Ano? Ano? Lakasan nyo. Hubad sila. Pero sabi sa Biblia, talaga naman hubad sila from the beginning. Ang tanong ko ngayon, paano nalaman nilang hubad sila? Ha? Paano? Alam mo, nakasagot sa akin ng tama niya, Sister Belen. Sabi niya, alam ko. Kako anong alam mo? Bakit nalaman ng hubad sila? Sapagkat nakita ni Adan yung bukol sa dibdib ni Eva. Ha? Totoo hindi. Pero sabi sa Biblia, from the beginning hubad sila. Ba't hindi nila nakikita yon? Wala pa silang malay. Wala pa silang malay. Wala pa lang silang kaalaman ng mabuti at masama. Ayaw sana ng Diyos na magkaroon tayo ang tao ng kaalaman ng mabuti at masama. Alam niyo kung bakit? Hindi naman yung mabuti ang gagawin eh, kundi yung masama eh. Diba? Ano sa tingin nyo na makita nyo mas mabuti ang dumasok sa isipan niya? Sagot! Masama o mabuti? Sino sasabi masama? Sino sasabi masama? Sasabihin masama kasi masama ang iniisip nyo. Hindi masama yung nakita ni Eva, ni Adan. Ha, diba? So, nag-umpisa siya, sabi niya, uy, ang ganda mo pala. Ha? Meron ka palang bukol dyan. I appreciate. You listen to this sapagkat dadalhin ko kayo sa importanteng aral tungkol dyan. Ano naman kako ang nakita ni Eva kay Adan? Ano? Nakita? Nakakita kayo ng baseball? Nakakita kayo ng baseball? Oh, yun ang nakita ni Eva. Hindi masama ang nakita ni Eva. Ay, sabi niya, may laruan tayo. Purihin natin, Panginoon. Purihin ng Diyos. Okay. Ito na pangaral doon. Kung kayo nag-react negatively, masama ang iniisip nyo. You see? Diba? Tatandaan nyo, walang ginawa ang Diyos na masama. Lahat mabuti at makabubuti. Amen ba? But here is the point. No? Marami naman talaga silang pwedeng makita na mabuksan yung kanilang paningin. Diba? Maaring nakita dapat nila yung puno ng yung puno ng kahoy na nagbibigay buhay. Magkatabi yung pala eh. Binalikan pang Genesis, magkatabi yung tree of knowledge of good and evil and the tree of life. Hindi pinagbawal ng Diyos sa tao na kumuha ng bunga at kumain ng bunga ng tree of life. Sapagkat para sa kanila yon. Pero itong nasumbukan ko po doon, pagkatapos na magkaroon sila ng knowledge of good and evil, ito ang sinabi ng Diyos, tulad na natin sila. Katulad na natin sila, alam na nila ang mabuti at masama. Doon tayo nakatulad sa Diyos. Alam yung mabuti at masama. Ang hindi lang natin matularan, yung gawin ang mabuti. Yung tingnan ang mabuti. Hindi po masama yung nakita niya. Makabubuti po yun. Amen ba? Pero ngayon, sa kapanahon na natin ngayon, karamihan sa mga bata, hindi na po pinadididi ng ina. Iyan ang purpose po noon. Para yung bata mga supling, doon kunin yung kanilang unang ikabubuhay
sa didi ng kanilang nanay. Ano ngayon ang ginagawa ng mga magulang? Sa bote. Kaya yung mga bata lumalaking bote. Mukhang bote, gatas ng kalabaw, gatas ng kambing, kaya amoy kalabaw, amoy kambing. Isip kalabaw, isip kambing. Dapat isip nanay yun. Yose, ha? God has not created anything bad. Neither God created evil. Ang sabi nga ng ibang theologian, there is no evil if there is no good. Evil only exists because of good. I do not agree with that. I said from the beginning, God knows evil existed already. Why? The reason why He prohibited man to eat from the fruit of the tree of knowledge of good and evil. In other words, evil already existed. Hindi nila alam yung masama. No? So, hindi alam ng mga bata ngayon ang masama. Ay, binigyan mo ng kondom. I guarantee you, 1 year after this condom, marami tayong teenage pregnancies. In America, nang usuhin na ng kondom, I read in the papers while I was there a year ago, 14 million a year teenage pregnancies. Bakit? Bago umalis sa bahay, ang high school na babae, ano sasabihin ng nanay? Don't forget your condom. Hindi ba naman yun? You see? And what are you going to do with that condom? So, mali ang solusyon. Mali ang solusyon sapagkat hungkag ang karamihan sa salita ng Diyos. God has already put in us a solid design. Ako po nang ma-bypass, quadruple bypass, may nalaman ko, sinabi sa akin ng doktor. Sabi niya, what we do not understand right now, sabi niya, Brother Mike, ang lalaki mayroon mammary gland na hindi kinakapitan ng any kind of cholesterol. Cholesterol free yun. Sa babae, okay lang yun because nagpapasuso sila. Bakit mayroon sa lalaki? That is already designed by God as spare tire. Alam niya na ang tao ay kakain ng mga pagkain pinagbabawal hanggang sa magkabara-bara ang ugat nila. Kung hindi pa ma-alter presyon, hindi pa titigil sa pagkain ng baboy. Bawal sa bibili ang baboy. At totoo lang. Diba? Kung ano ang bawal na pagkain, siya naman gustong kainin ng tao. Nasusunod niyo ba? So, babalikan natin baka makalimutan, bakit ngayon pala ang pinakita sa kanila ng Diyos? Yung kanilang kahubaran. You know why? Because good is coming from there. Doon nagmumula ang buhay. In life is good. See? But evil has superior knowledge of the thing sa tao. Kaya binabaliktad niya. See? Pinapaging sama yun. Masama yun. Hello? Nakikinig ba kayo? So, hindi pinag-uusapan niya? Ha? Kaya inosente lahat. Bakit? Masama ba yun? Bakit maraming mag-asawang naghihiwalay? Bakit? Ha? Sino may asawa na? Sino sa inyo hiwalay sa asawa? Okay. Pag sinabing asawa, kasal po yun, ha? Pag hindi kayo kasal, huwag tawagin mag-asawa kayo.
kayo'y nagsasama lang. Magkasama lang kayo, hindi kayo mag-asawa. Amen ba? Kaya wala kayong pahalaga sa isa't isa. Pero sandali kayo ay kinasal, hindi na kayo dalawa, iisa na kayo. Iyan ang ating kalagayan sa relasyon natin kay Kristo. Kung totoong tinanggap natin si Kristo sa ating puso, sa ating buhay, by faith, then we no longer live as one, as separate from God. We walk with God. Ang ating isipan ay nagiging isipan ni Kristo. Sabi sa Pilipos 2:5, your mindset should be the same as that of Christ. Ang isipan nyo ay matulad sa isipan ni Jesus. Sa isipan ni Jesus, walang masama, walang patay, walang imposible. Amen ba? Sa isip natin, right away, imposible yun. Imposible yan. Brother Mike, tao lang man tayo. Noong una yun, tao lang tayo. Totoo naman yun eh. Diba? Kaya ang taong wala kay Kristo at wala sa kanya ang Kristo, kawawa talaga. Noong wala pa sa akin si Jesus, kawawa ko. Ang yabang-yabang ko noon. No? Ang tanda-tanda ko naman. Nakausap ko kahapon yung mga binigyan ko ng lupa niya sa multinational, lalo isang abogado na bata pa noon, matanda na siya ngayon. Ang sabi sa akin niya, Brother Mike, many years ago, ganyan ka na. Mas bata ka pa ngayon. Ang sabi ko sa kanya, ikaw kasi kakuan Tony, walang Diyos. Ako, nasumpong ako ang Diyos. Dati ang Diyos ko, yung tira. Kaya tumatanda ko. Pag ang Diyos ang pera nyo, ang pera nyo ang ginawa nyo ang Diyos, tatanda kayo. Una kasi, mabaho ang pera. Totoo, hindi. Pangalawa, nawawala ang pera. Pera-pera lang yan. Kay Kristo, may pera sa walang pera, parehas lang. Kaya sa kay Jesus, wala ka nang hahanap-hanapin pa. Diba? Hahanap-hanapin pa, Panginoon. Wala na. Hahanap-hanapin pa, Panginoon. Wala na. Hahanap-hanapin pa, Panginoon. Wala na. Hahanap, hahanap, hahanap-hanapin Isa pa. pa, wala na hahanap-hanapin pa. Wala na. Hahanap-hanapin pa, Panginoon. Wala na. Hahanap-hanapin pa, Panginoon. Wala na. Hahanap-hanapin pa, Panginoon. Wala na. Hahanap, 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 hahanap. hahanap-hanapin Isa pa, wala na hahanap-hanapin pa. Wala na. Hahanap-hanapin pa, Panginoon. Wala na. Hahanap, Hahanap, hahanap. hahanap, hahanap-hanapin Magagawa natin ang lahat ng bagay. Magagawa natin ang lahat ng bagay, ang lahat ng bagay sa mundo. May isang bagay na di magagawa, na di magagawa natin isa. Malulutas natin ang mga problema kung tayo'y magkakaisa. Ating suliranin, ating mapapalad. Minsan pa, magagawa natin ang lahat ng bagay. Magagawa natin ang lahat ng bagay, ang lahat ng bagay sa mundo. May isang bagay na di nagagawa, na di nagagawa ng isa. Malulutas natin ang mga problema kung tayo'y nagkakaisa. Ang suliranin na di mapapalad. Minsan pa, magagawa natin ang lahat ng bagay. Magagawa natin ang lahat ng bagay,
May buhay na kayo. Okay, you may be seated. Hindi pa tayo nag-uumpisa. Nasa number 1 pa lang tayo, di ba? Okay. Do you really want to walk with God? Pag tayo ay namuhay na ayon sa kalooban ng Diyos, mababawasan ang ating mga paltos na gawa. Ha? Kadalasan nagsisisi tayo. Ang kasabihan, ang pagsisi daw nasa huli. Ha? Diba? Wala na sa una. Ang problema, nadahantong tayo sa pagsisisi sapagkat inuunahan natin ang Diyos. See? Inuunahan natin ang Diyos. Hindi, kailangan sabay tayo sa Kanya. Diba? Huwag natin uunahan siya. Kayo ba'y naniwala may Diyos? Nasaan ang Diyos? Ha? Excuse me. Nasaan ang Diyos? Kung ano ulit tinuturo nyo eh. Ha? Ituro mo katabi mo. Ayan. Nasa Kanya ang Diyos. Amen ba? Nasa atin ang Diyos. Diba? So before we do anything, for that matter, always remember God is with us. Alam naman natin na hindi magugustuhan ng Panginoon yan. The easiest way to walk with God is always to remember God is with us. Bago tayo gumawa ng isang bagay, isang hakbang, unahin nating isipin, teka, magugustuhan ba ito ng Panginoon? Ano ba ang sinasabi ng Diyos tungkol dito? So, kung hindi natin alam ang kautusan at ang salita ng Diyos, papasok tayo doon sa Hosea 4:6. People perish from lack of knowledge. Knowledge of what? Of God's will. Sa salita ng Diyos. Kaya mahalaga po yung salita ng Diyos, araw-araw, oras-oras, napapakinggan natin. At ating tinatandaan, iyan ang sinabi sa Bibliang gabay ng ating buhay sa ating paglalakbay. Pananampalataya. Amen ba? Hindi sinasabing pagkasama man Diyos, mawawalan ka ng problema. Hindi. Ang sabi sa Solomon 21, kapag may hilahil, ikaw ay kanyang sasamahan. When you are in trouble, I will be with him, sabi sa English. Kaya sa trouble, may kasama tayo. Amen. Kaya hindi tayo dapat nadadaig ng trouble na dumarating. Lahat na trouble na pagtatagumpayan dahil kasama natin ng Diyos. Amen. Bibigyan ka ng kakaibang lakas tungkol dyan. Kaya mahalaga yung laging naiisip natin ang Diyos. Amen ba? Second, know that through insults and persecutions, we have been salted like fish, like peanuts, salted peanuts, salted fish, unsalted fish, daing. Daing. Hindi basta nasisira yan. Kahit itapon-tapon mo yan. Diba? Ganyan ang buhay Kristiyano. Kahit pinagtatapon-tapon ng iba, pero pag walang-wala na, akin ang daing. Masarap na masarap ang daing. Amen? So, through insult and persecution, doon tayo dinadarang. Doon tayo hinuhubog sa asin. Kaya tayo nagiging asin ng sanlibutan nito. Amen? Kaya, yung asin,
Kapag nalasahan ng iba, nagkakaroon ng panlasa yung ibang tao. Amen? Paano mo papalasahan sa iba yung alat mo? Panidilain mo sa iyo? Ha? Hindi. Sa pamagitan ng mabubuting gawa. Sa pamagitan ng mabubuting gawa. Hindi man sila karapat dapat gawa ng mabuti, ginagawa natin. Tayo lang ang makakagawa noon. Amen? Bakit? Wala na tayo sa sarili, di ba? Daing na tayo eh. Salted peanuts na tayo. Sino siya gustong makatikim ng salted peanuts? Ha? At tatandaan yan, pag nakakita kayo ng salted peanuts, ito ako. Sabihin nyo, ito ako. Pag nakakita kayo ng daing, ito ako. Ha? Alam nyo, sa totoo lang, paborito ng mga taong wala nang inaasahan kundi ang Diyos ang daing. Ako yun eh. Yan paborito ko. No? Kayo may pera, mamayaman, crispy pata. Hamon. Ayun. Mga signature ano yan eh. Diba? Ano naman nangyayari sa kanila? Pagkatapos ng crispy pata at hamon, wala pang 50, tunas na. Pero yung kumakain lang ng asin at saka gulay, no, habang buhay niyan, mahaba ang buhay niya. Amen ba? At saka yung tao nakipagsa kay Kristo, simple na lang ang lahat. Simple ang buhay, hindi na pinahihirap. Tingnan nyo. Ito simple lang pa ang filosofiya. Anong kailangan mo sa maghapon? 3 ulit ng pagkain, iinom, kung may isda, okay lang. No? Kami ni Sister Belen, yung aming cook, hindi na nag-iisip ng bagong luto. Yun din. Sabi ni Sister Belen kaninang umaga, ano ba ito, Levi? Ito na naman, pag hindi inihaw, pinirito. Ano ba ito? Wala ka na bang ibang, sabi niya, wala namang ibang ulam dyan, isda eh. Kasi isda yan, maraming pwede kang gawin dyan, di ba? Di ba? O, iba-iba naman, araw-araw. Palibasa, hindi naman ka pwede magreklamo. Sa loob-loob na, magreklamo kayo, walang kainin dyan. Kaya kung kain lang, pero parehas din. Inaabutin ako ng tanghali. Mayroon akong cook sa opisina. Ganon din ang luto. Kayo kapag nag-uusap pa kayong dalawa, ito nang kinain ko sa bahay, ito pang kakainin ko sa opisina. Ha? Sabi ko minsan, ito ka kung walang kamatayang yung mga disciple lang kakasama ko, alam nila yan eh. Sabi ko, yung mga panis, pakain sa disciple. Ganyan na lang kami. So simple na ang buhay. Diba? O, tingnan nyo. Gusto nyo mabuhay ng matagal? Ako naniniwala kung ako'y mabubuhay ng 120 taon. Kayo ba'y naniniwala doon? Oo na kasi, ang nabasa kasi Biblia, ang gusto talaga ng Diyos mahabang buhay. Ganyan sa mo, 21, kung pinag-aralan nyo. At sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng... Kita nyo yan? Gantimpala palang mahabang buhay. It's a reward for those who walk with God. Amen? Pero, ang problema, maraming Kristiyano have fallen away. Dito sa gawain ito, bakit? Hindi natagalan yung insulto ng kamag-anak. Sinasabi ng kamag-anak,
Pinagyayaman mo lang si Bilarde, mayaman na yan. Ang sagot doon, kaya ako dumidikit yan kay Bilarde, kasi mahirap yan yumaman, para yumaman din ako. Amen ba? O hindi ba mayayaman na kayo? Sinong mayaman na? Walang mahirap dito sa El Shaddai. Kanyayapang talaga niyan. Diba? Dito sa El Shaddai, makahawak lang Biblia, nagpipreach na. Bihira talaga, no? Kako ba'y nakikinig pa sa inyo? Mayroon naman. Diba? Dumadami naman sila eh. Alam niyo, pag ini-examine ko, hindi ako masagot. Kaya sabi ko lang sa mga profesor, ano ba tinuturo niyo sa kanila? Ha? Oh, kayo, tatanungin ko, may natututuhan ba kayo dito? Kung kayo may natututuhan, nagbabago ang buhay. Amen ba? Oh. What is God's prescription against worry? Ha? Ayaw ng Panginoon na tayo mag-aalala o mapagabag. Kaya laging sinasabi doon sa Biblia, don't worry. So anong solusyon? Alam niyo kung anong solusyon? Gusto niyo malaman? Sa Sabado. Sa Sabado. Malalaman nyo lang. Diba? So ngayon, bato-bato sa langit, yung tinamaan po ng sinabi ko mga una, huwag kayo sa akin magagalit. Alam mo kung bakit? Ayaw kong may maligaw sa inyo. Diba? Baka pagdating ng panahon, matulad ko doon sa isang mayaman, sumigaw, Abraham, Abraham! Pakisabi naman kay Lazarus na katabi mo. Padala ako ng agwabilina. Dahil dito, walang tubig talaga dito. Diba? Ito ang tanong ko. Ano kaya mangyayari sa atin talaga pagkatapos ng buhay na ito? Totoo kayo may langit? Totoo kayo may impyerno? Paano nyo nalaman? Galing na ba kayo doon? Ha? Tanay ko yun. Saan nyo gusto? Sa langit? O sa impyerno? Sino gusto sa langit? Hindi, ako nag-iisip din yan. Sa totoo lang, nag-iisip ka kuminsan. Sabi ko, ito bang ang sakripisyo kong ito? Talaga bang may langit? Baka naman kakuha, no? Pag sinabi ko yun, nahihiya ko sa Diyos eh. Pag sinabi sa akin na Diyos, pag sinabi mo yan, parang sinasabi mo walang Diyos. May impyerno o langit o wala, ako'y naniniwala may Diyos. Tanong, nasaan ang langit? Nasaan ang impyerno? Ha? Ako alam ko na. Gusto niyo malaman? Sa Sabado. Sa Sabado. Ito pa. Usap kami ni Padre Sanel, kan pare niya talaga na. Pagkatapos magmesa niyan, dadaan sa akin. Kukwentuhan kami. Sabi niya, okay yata yung preaching mo nung Eucharist nung Sabado. Sabi niya sa akin, ito kako, may susunod pa dyan. Kung ikaw ay naniniwalang nang ikaw ay makinabang sa komunyon, sumasayo na si Kristo, sumasayo na ang buhay na walang hanggan, bakit ka linggo-linggo nangungumunyon? Baka nga dyan, araw-araw. Lalo dito, mga taga-Ambel Mansion. Araw-araw may misa tayo sa malaking araw. Pero pag ako pumupunta dyan sa Tower 1, nakikita ko mamukha nila,
walang araw. Ano? Ano yung tanong ko? Ano tanong ko? Ha? Oh, yun pa. Sabi niya, bakit kailangan ka mangonyum paulit-ulit? Bakit paulit-ulit? Alam niyo kung bakit? Hindi ba narinig natin sinabi ng Espiritu Santo? Sa totoo lang, doon lang sa itablado, tinuro sa akin yun eh. The cause of man's death is food poisoning. God's solution to that food poisoning para may balik ang buhay is food. Spiritual food. Ang laman ni Kristo. The bread from heaven. Amen. So, bakit paulit-ulit ka? At kailangan mo paulit-ulit mo yun? Bakit? Kasi paulit-ulit ka na food poisoning. Kasi namamatay tayo paulit-ulit na hindi dapat. Don't you know that all the foods we eat is with poison? Yung mga manok, kaya ako nagre-raise ng aking native na manok eh. At saka yung nagtanim na kami ng aming mga halaman sa tabi ng bakod. Bakit? Anong pinakakain sa manok? Chemicals. Saan napupunta yon? Sa laman ng manok. Pag kinain mo, saan napupunta? Sa katawan ng tao. Anong pinakakain sa baboy? Feeds. Ano yun? Puro chemicals yun. Diba? So, we poison ourselves. Physically yun, ha? But spiritually, we poison ourselves by sinning. Na hindi dapat. There are sins that leads to death. There are sins that do not lead to death. Well, anyway, one of these days, tinatanong ko si Brother Ray, bigyan mo sa akin yung mga sakramento ng simbahan at aalamin ko sa Biblia kung anong pinag-ugatan yan. For example, ng confession. No? Sabi doon sa James, is any one of you in trouble? He should pray. First prescription in trouble is prayer. Kung kasama man Diyos. Kung hiwalay ka sa Diyos, baliwalang prayer mo. Pero kasama man Diyos, papaisip siya ng Diyos yung dapat mong gawin. Amen. Okay. Kailan paulit-ulit tayo makinabang sa paulit-ulit tayo. Si Father Sanay ko lang narinig yan ha. Sabi niya sa kanyang panalangin, Panginoon, wag mo naman tingnan ang aming paulit-ulit na pagkakasala, kundi ang aming pananampalataya. Kaso kung titingnan ng Diyos yung ating paulit-ulit na pagkakasala, tudas tayo lahat. Ano? Pero tinitingnan niya yung ating pananampalataya. Amen. So we walk with God by faith and not by sight. Hindi yung nakikita ng ating mata. Hindi nararamdaman ng ating katawan, kundi ayon sa ating paniniwala. Huwag mong itatawagan yung sakit ng katawan. Ay, nako. Ano ba nangyari? Masakit ang balakang ko. Hindi na ako makakilos. Ano, nakakakilos pa ba? Hindi na. Sinabi niya, hindi na si makakilos eh. Yung pananampalataya mo, ang tingnan mo, buhay ka pa. Buhay ka pa. Kasabay niyo pagbabago. Even Jesus himself nagkaroon ng transformation, pagbabagong anyo. So, to walk with God, dapat nagbabagong anyo natin. Dati, ang kasama natin sa buhay ay hindi si Jesus. Ano? Demonyo. Bago niyo nakasama si Jesus,
Bago nyo narinig ang salita ng Diyos, sino ang kasama nyo sa bahay? Sino? Maririnig nyo naman yun eh. Kayo tumatawag yan eh. Demonyo ko talaga yun. Demonyo ka rin. So, nag-away, masawa, lagi nag-away. Sabi nung babae, demonyo ka talaga. Sabi nung babae, lalaki, demonyo ka rin. Sabi ng bata, tiro palang bahay ito. Purihin na ng Panginoon. Purihin ng Diyos. Okay? Okay. Last not but the least. Wala tayong finally ngayon. Ano? Kasi pag finally na, nag-aalis na sila. Isa-isa na nag-aalis na. Ano? Walking with God. Walang nauna. Amen? Sabay-sabay tayo. Amen ba? Habang nandito pa po sa entablado, kahit dadak magsalita, kayo naman nandiyan nakatunganga. Lahat nga. Diba? Ito, may sasabihin ko sa inyo. Ito, pag ginawa nyo, makikita nyo, we are right walking with God. Kaya muna kayo lahat. Tabas nyo yung mga prayer request. Taas kayo sabi nyo. Pagtaas ko sa inyo, ito ang isisigaw niyo tatlong ulit, ha? Kasama ko ang Diyos, kasama ko ang Diyos, kasama ko ang Diyos. Ulitin nyo nga. Kasama mo ang Diyos! Kasama mo ang Diyos! Kasama mo ang Diyos! Pagsakay nyo sa jeep, yun sabihin nyo sa mga nakasakay doon. Pag kakoy sa bus naman, tinikitan kayo, sabihin nyo, kasama ko ang Diyos. Tira natin kung matikitan pa kayo. Are you ready? Mamuhay kayong kasama ang Diyos. Kasama ko